Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Saan man pong panig ng mundo kayo naroroon. Ang kwentong inyo pong mapapakinggan ngayon ay nagmula minsan pa sa isa nating masugid na tagapakinig na nagpakilalang si Christine. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay minsang ibinahagi sa kanila ng isang tiyahin na nagtatrabaho noon sa ibang bansa. Bata pa lang sila ng kanyang mga kapatid nang ikwento ito sa kanila. At dahil sa nakakakilabot ng mga eksena at tagpo, kung kaya tumatak ito sa kanyang isipan. At itong dahilan kung kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan. Kwento ni Christine, nang umuwi ang kanyang tiyahin sa Pilipinas mula sa ibang bansa, ay nagpasundo ito sa airport sa kanila at nakituloy ng ilang araw sa bahay nila sa Maynila bago ito umuwi sa kanyang pamilya sa probinsya. Habang nasa kanila ay nakahiligan nito ang magkwento sa kanilang magkakapatid ng lahat ng mga nalalaman nitong kwento mula sa kanyang pagkabata at mga kwentong nakalap niya mula sa kanyang mga nakasama at nakatrabaho sa ibang bansa. Maraming ibinahaging kwento sa kanilang magkakapatid ang kanilang tiyahin. Pero may isa itong kwento na hindi niya makakalimutan. At ito ay ang tungkol sa isang matandang hotel dun sa bayan na napuntahan nito sa ibang bansa. Sinaunang hotel ito at luma na. Mahigit 100 taon na umano itong nakatayo. Nagsimula itong maitatag ang gawing pahingahan ang bahay ng mag-asawa na mga biyahero. At makalipas ang ilang dekada ay kanilang pinaayos at ginawa ng hotel. Dahil sa tagal na nung nasabing hotel, kung kaya punong-puno ito ng mga kwento. Dahil maraming mga nangyari sa haba ng panahon na ito ay nag-ooperate at nagbibigay serbisyo. Sangkaterbang mga pangyayari, malagim at kagimbal-gimbal, na halos lahat ay may kinalaman sa mga masalimuot at makapanindig balahibong mga krimen. Kung kaya marami ang nagsasabi na may mga nagpaparamdam at nagpapakita sa nasabing hotel. Marami ang nakaranas ng makababalagan, pero sa lahat ng ito ay may mas matindi pang nangyari sa nasabing hotel na iyon. At ito ay naganap sa kalagitnaan ng dekada 80, kung saan ang nagmamay-ari na nung mga panahong iyon ay masasabing apo na sa talampakan, pagkat pang ilang salin lahi at henerasyon na ito kabilang. Naitago na lang natin ang pangalan ng lalaki sa pangalang Enchong. Si Enchong ay solong anak ng kanyang mga magulang at kaisa-isang tagapagmana ng hotel. Kaya nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay siya na ang namahala dito. Sa edad na 25 ay nag-asawa ito. Ang napangasawa niya ay itago na lang natin sa pangalang Wena. Mula ito sa isang simpleng pamilya na taga-probinsya. Nagsama sila ni Enchong at namuhay ng payapa doon sa hotel, habang magkatuwang nilang pinapatakbo ito. Ilang taon ang mabilis na lumipas, ngunit hindi pa rin sila nagkakaanak. Ayaw naman nilang magpatingin pareho para malaman kung sino ba sa kanila ang may diferensya. Mas mabuti na rin daw iyon na manatiling ganon kaysa mapunta ang sisi sa isa sa kanila. Sa paglipas pa ng mga panahon ay unti-unti nang umuunlad ang kanilang bayan. Kung kaya nagsulputan na rin ang mga makabago at mas naglalaki ang hotel. Mga hotel na masasabing pang international at world class. Kung kaya naman humina ang kita ng hotel nila Enchong at Wena. Ang kadalasan na lang nilang mga nagiging customer at kliyente ay yung mga galing sa probinsya.
Kung minsan ay naambunan sila ng mga turista kapag puno na sa mga mamahalin at sosyal na hotel. Napipilitang mag-check-in ang mga ito sa hotel nila Inchong kapag walang-wala na talagang available sa mga sikat na hotel. Pero tulad ng inaasahan, ay hindi satisfied at kontento ang mga ito. Mapatungkol man ito sa serbisyo o pagdating sa pagkain. At napapatunayan nilang totoo nga ang kumakalat at naririnig nilang bali-balita na may kababalagang nangyayari sa hotel na iyon nila Inchong. Dahil sa pananamlay at paghina ng kanilang negosyo, ay palagi nilang mainit ang ulo ni Inchong, dahilan para maapektuhan maging ang relasyon at pagsasama nila mag-asawa. Unti-unti na rin sila kasing nababaon sa utang, hanggang isang araw ay nabalitaan na lang na naghiwalay na ang mga ito at umuwi si Wena sa kanyang mga magulang sa probinsya. At dahil dito, kung kaya mas lalo pang na-depress si Inchong. Naging matamlay ito at para bang nawalan na ng pag-asa pang mabuhay. Lagi ding mainit ang ulo nito at naging bayolente. Madalas ay pinagkakatiwala na lamang niya ang lahat ng tungkol sa operasyon ng kanilang hotel sa kanilang mga tauhan, na napapansin nila na palaging nakainom ang kanilang amo. Hanggang sa napaulat na mayroong mag-asawa na nawawala. At ang sinasabi ng huling mga nakasaksi ay nag-check-in daw ito sa hotel nila Inchong. Nang kanila namang kapanayamin si Inchong para kunan ng pahayag, ay sinabi nito nag-check-out na ang mga ito. At nainis pa nga raw siya dahil hindi nagbayad ang mga ito at basta na lamang tumakas. Pero mula noon ay hindi na talaga nakita pa ang mag-asawa. At ilang pang serye ng mga nawawalang personalidad ang sunod-sunod na napabalita. Pero habang nagaganap ang mga ito, ay unti-unti namang nabubuhay at sumisigla ang hotel nila Inchong. Dahil sabi nga, good or bad publicity is still a publicity. Sa pagkakaugnay ng kanyang hotel sa mga nawawalang personalidad, ay nagkaroon ng interes ang marami na subukang mag-check-in sa hotel ni Inchong. Nanoy nagsisimula na namang gumawa ng bagong pangalan at imahe, lalong-lalo na sa mga taong mahilig sa paranormal at adventures. Ganon din sa mga taong mahilig sa misteryo at kababalagan. Mga taong habang nalalagay sa panganib ang buhay, ay mas lalong nagiging exciting para sa kanila. At nakilala din ang nasabing hotel dahil sa masasarap na listahan ng pagkain sa menu nito. Pero nagpatuloy pa rin ang mga taong nawawala at ikinakabit-pilit ang pagkawala ng mga ito sa hotel ni Inchong. Hanggang sa nagpasya na ang isang korte na maglabas ng search warrant matapos na mag-request ang isang istasyon ng kapulisan para once and for all ay malaman na rin kung ano talagang totoo. At mapatunayan kung may kinalaman nga ba talaga ang hotel ni Inchong sa mga pangyayaring ito. At inalughog nga ng mga otoridad at kinauukulan ang nasabing hotel. Pero bigo silang matagpuan ang anumang ebidensyang mauugnay sa hotel sa serye ng pagkawala ng mga bakasyonista at turista. Hanggang sa isang grupo ng mga magkakasintahan ang nagka-interes din na mag-check-in sa hotel na iyon ni Inchong. Mahilig ang magkakaibigan na ito sa mga kwentong multo at mga pangyayaring punong-puno ng misteryo at kababalagan. At sa unang araw pa lang nila doon ay pinaramdaman kagad sila ng mga sinasabing masasamang espiritong gala sa nasabing hotel na yon. Kumakain sila noon ng agahan nang bigla na lang gumalaw ang isang upuan na nasa tabi nila. Kung kaya nagkatinginan sila magkakaibigan. Inusisa nila yung upuan sa pag-aakalang baka may nakatali lang dito o di kaya naman ay di sinasadyang nasagi lamang ng paa ng isa nilang kaibigan na nasa tabi ng upuan na yon. Pero pare-pareho silang nakumbinsi na yung upuan ay kusang gumalaw na mag-isa.
Natakot man at kinilabutan ay kanila pa ring ikinatuwa iyon dahil iyon naman talagang dahilan ng kanilang pagpunta sa nasabing hotel na iyon. Pero wala silang kamalay-malay na yung saya na kanilang nararamdaman dahil sa nakumpirma nilang tila may katotohanan nga yung mga kumakalat na bali-balita tungkol sa mga kababalagang nangyayari doon sa hotel ay mapapalitan pala ng matinding hilakbot dahil may nag-aabang pala sa kanilang kapamakan. Dahil unang gabi pa lang nila doon sa hotel ay may nangyari ng masama. Katatapos lang nilang kumain ng hapunan noon at papunta na sana sa kanya-kanyang kwarto. Pero nagaya ang dalawa nilang kasama na lumabas muna at mag-ikot-ikot para magpahangin. Ngunit hindi sumama magkasintahan kung kaya 2 pares lamang ang natuloy. 4 lamang sila na lumabas. Ngunit hindi na nakarating pa sa kanilang kwarto ang magkasintahan. Kaya pagdating ng mga kasama nila ay kaagad na nagtaka ang mga ito kung saan na kaya nagpunta ang dalawa. Sinubukan pa nilang magtanong sa mga empleyado tungkol sa kanilang magkaibigan pero wala daw napansin ng mga ito. Inilarawan pa nga nila ang kanilang mga kaibigan sa mga empleyado pero hindi daw talaga nila napansin ang mga ito. Sa puntong ito ay medyo kinakabahan na silang magkakaibigan. Nag-usap-usap sila at kanilang napagpasyang magsumbong na sa pulis. Pero nang papalabas na sila ng hotel ay bigla na lang may naramdamang kakaiba ang 3 sa kanila. Pare-pareho silang napahawak sa kanilang mga ulo at sikmura. Maya-maya pa ay hindi na nila maawat ang kanilang mga sarili sa matinding pagsusuka. Naglalabasan ng litid sa kanilang mga leeg. Ganon din ang malalaking ugat sa magkabilang bahagi ng kanilang mga sentido. Kaya takang-takang isa nilang kaibigan sa nangyayari sa kanyang mga kasama. Halos maglupasay na rin kasi ang mga ito sa sahig. At may pagkakataon na hinihimas nilang kanilang mga leeg na para bang may kung ano na naroon na nagpapahirap sa kanila. Hanggang sa may ilan pang mga tao na naka-check-in doon ang bigla na lamang lumabas ng kani-kanilang mga kwarto. At katulad sa kanyang mga kaibigan ay ganong-ganon din ang mga ikinikilos. Sinubukan pa niyang tulungan at pakalmay ng kanyang mga kaibigan pero para bang hindi na siya nakikilala ng mga ito. At habang tumatagal ay nagiging mas nakakatakot na ang kanilang mga itsura. Kung kaya minabuti niyang lumabas na ng nasabing hotel habang may pagkakataon pa siya at bago pa mahuli ang lahat. Nagpunta siya sa pinakamalapit na presinto at isinumbong sa mga pulis ang kanyang nasaksihan. Mabilis na bumuo ng grupo ang mga pulis at hindi na nag-aksaya pa ng anumang sandali. At kanila nang pinuntahan yung hotel. Pero pagdating nila doon ay nagulat pa sila. Nang bigla na lang silang inatake ng mga customer at bisitang naroon. Kung kaya napilitan ng mga itong lumaban. Parang mga mababangis na hayop ang mga ito na wala sa kanilang mga katinuan. At tumagal din ang kaguluhang iyon ng mahigit 1 oras hanggang sa di sinasadyang may nawasak na bahagi ng dingding sa ikatlong palapag ng hotel. At tumambad sa kanila ang isang mahabang hagdan patungo sa itaas. Sikreto pala iyong daanan. Nang akyatin nila iyon ay dito na sila nagulantang. Dahil di mo iyon malaman kung morgue ba o kusina. May mga kasangkapan kasing pang kusina at mayroon ding mga kasangkapang pang morgue. Nagkalat din ang mga dugo, buto at pira-pirasong karne. At natuklasan nila ang mga ulo ng tao na magkakasamang nasa loob ng isang malaking drum na ang iba ay nagsisimula pa lang na maagnas. At hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil natuklasan din nila ang katawan ni Wena, ang asawa ni Inchong, na sinasabing bumalik sa kanyang mga magulang. Pero lumalabas sa inisyal na investigasyon na maling impormasyon ang sadyang ipinakalat. Ngunit ang totoo ay pinatay pala ito ni Inchong at pinagsikapang maipreserba ang labi
ng kanyang asawa. Sa patuloy na paghahalugog ng mga pulis ay nakita din nila ang bangkay ni Inchong at yung mga katawan ng magkasintahan na pareho ng kinunan ng laman loob at kulang na rin ang bahagi ng mga kamay at paa. Lumalabas na nagpakamatay si Inchong. Sa tabi ng bangkay ni Inchong ay may sulat at maraming impormasyon na nakapaloob dito na maaaring maging tugon sa mga katanungan. Binalak pala nito mag-asik ng lagim at yung gabi na iyon ang kanyang pinakapinali na kung saan ay nilalayo niyang gawing aswang ang maraming tao sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga ito ng dugo at karni ng tao. At may nasumpungan din ang mga otoridad na isang lumang aklat na may makapal na pabalat at itong hinihinalang ginagamit ni Inchong para maisakatuparan ng kanyang maitim na balak. Base pa sa mga impormasyong nakalap mula sa sulat na iniwan ni Inchong, lumalabas na palagi pala itong nananaginip at sa kanyang panaginip ay may isang babaeng nakasuot ng itim at nakabelo na nagpapakita at itong nagturo sa kanya sa kinalalagyan ng aklat. Ito rin ang nagtuturo sa kanya ng mga dapat niyang gawin para umasensong muli ang kanyang buhay at guminawa. Sinabi din ng babae sa kanya na dapat nang mawala ang kanyang asawa dahil ito ay hadlang sa kanyang pag-unlad at ito rin ang papatay sa kanya. Kung kaya ginawa ni Inchong ang karumalduman na pagpatay sa kanyang asawa. Lumalabas din na ang babae ay isa sa maraming sinasabi nagmumulto doon sa hotel. Matapos ang pangyayaring iyon, ay pinagpalagay na lang ng otoridad na wala sa katinuan si Inchong, bunga ng kanyang depresyon, kung kaya nagawa niya ang lahat ng mga iyon. Isa lamang daw iyong kaso ng pagkabaliw. Ipinalabas din nila sa kanilang report na yung mga naging aswang ay epekto lamang umano ng ipinagbabawal na gamot, kung kaya naging bayolente ang mga ito. Nagkaroon ng malawakang cover-up sa panig ng mga otoridad para na rin sa kapakanan ng kanilang syudad at mga nasasakupan. Kung kaya yung nag-iisang nakaligtas sa magkakaibigan na siya nagsuplong sa mga pulis ay hindi rin nakatakas dahil natagpuan na lamang itong patay sa loob ng kwarto ng hotel na inuupahan nito 2 araw matapos ang malagim na pangyayaring iyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naway abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang tampok nating kwento para sa gabing ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Marie. Ayon sa kanya, ito ay totoong nangyari. Pero halos 3 dekada na rin ang nakalipas. Ayon pa sa pagsasalaysay ni Marie, 14 anyos pa lamang siya noon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang nanay nila at ang mga magulang nito. Lagi kasing nakikita at pinag-iinitan ng mga ito ang kanilang ama. Sa simula't simula pa lang kasi ay hindi na talaga boto ang mga ito sa kanilang ama na mapangasawa ang kanilang ina. Kung kaya, lagi nila itong hinahanapan ng butas at pagkakamali. At kasabay din ito ay lagi rin ng mga itong sinusumbatan ang kanilang ina at pilit binabalikan ang mga nakaraan. Kaya nang hindi na nakayanan pa ng kanilang ina ang ginagawa ng kanyang mga magulang, ay sumagot na rin ito at nangatwiran. Hanggang sa nauwi ang lahat sa hindi magandang usapan
at nagresulta iyon ng hindi mabuti para sa kanilang mag-anak. Pinalaya sila ng mga ito sa lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Kung kaya, napilitan silang umalis nang wala sa oras. Hindi na nila nagawang pakinabangan pa lahat ng kanilang mga itinanim dahil sa nangyari. Noong mga panahong iyon pa naman ay 5 na silang magkakapatid na ang pinakabunso ay mag-iisang taong gulang pa lamang. Masamang masama ang loob ng kanilang ina sa kanyang mga magulang noon. Pero malakas ang loob nito na makakaraos din sila. Sinubukan ng kanilang ina na lumapit sa iba nilang mga kamag-anak. Nakiusap siya sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Pero ni isa sa kanila ay walang tumulong. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Pero wala ring nagmagandang loob sa kanila. Kung kaya napilitan silang mamundok at nagtayo ng bahay sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno. Nanirahan sila sa kabundukan at umasang makapagsimula ng bagong buhay. Mas pinili nila ang malayo sa karamihan ng mga tao dahil na rin sa kanilang naranasan. Para silang mga pasang sisiw ng mga panahong iyon. Pakiramdam nila ay aping-api sila. At dahil sa panganay na anak si Marie, siya ang katukatulong ng kanyang mga magulang. Naaasahan na siya sa halos lahat ng bagay, mapasabahay man o mga gawain sa bukid. Ang sumunod sa kanya na si Paeng ay naaasahan na rin naman kahit paano. At ito nakakatulong niya minsan sa kanyang mga gawain. Naitayo ang bahay nila na tanging silang 4 lang ang nagtulong-tulong na gumawa. At dala ang kanilang mga binhi ay inumpisa na nila magtanim. May dala rin sila noong pares ng mga alagang hayop tulad ng manok, baboy at kambing. Kaya kahit alam nilang mahihirapan sila, ay positibo pa rin ang kanilang pananaw sa buhay. Pero wala silang kamalay-malay na mayroon palang sisira sa lahat nilang mga pangarap. Isang panganib at banta sa kanilang buhay na hindi nila nakita. At nag-umpisa ito nang minsang nasa taniman nila ang kanilang mga magulang at naiwan sila magkakapatid sa bahay. Naglalaro noon ang 2 niyang kapatid sa loob habang yung sumunod naman sa kanya ay nag-iigib ng tubig. At inaalagaan naman ni Marie ang bunso nilang kapatid noong mga oras na iyon. Magtatakip silim na noon. Nakahiga ang kanyang kapatid sa inilatag niyang kumot sa may damuhan at kasalukuyan niya itong nilalaro noon. Paulit-ulit niyang tinatakpan ng palad ang kanyang buong muka at pagkatapos ay ginugulat ang bunso nila. Tuwang-tuwa naman ito at panay ang paghalakak. Nang muli niyang takpan ang mga mata at muka para muli niyang marinig ang masaya nitong tawa, ay nagulat na lamang si Marie nang makitang wala na doon ang kanilang bunso. Takang-taka siya pagkat sa isang iglap ay bigla iyon naglaho sa hinihigaan. Mabilis niyang iginala ang paningin ngunit wala naman siyang nakitang tao. Kaagad siyang tumayo at lumakad ng pasulong para tingnan mabuti. Pero wala talaga siyang nakita. Habang tumatagal ay lalo namang bumibilis ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Dahil siguradong mapapagalitan siya ng kanilang mga magulang. At katakot-takot na sisi ang aabuti niya. Idagdag pa na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kung kaya
Alalang-alala siya kung saan na ito napunta. Hinanap niya ito sa loob ng kanilang bahay at maging sa palibot nito. Pero hindi niya ito nakita. Sinabi na rin niya sa iba niyang kapatid ang nangyari at nagpatulong din siya sa mga ito na hanapin. Pero wala talaga. Makaraan ang halos 1 oras ay nagsimula ng kumalat ang dilim. Maya-maya pa ay nanginig siya sa takot nang marinig na ang boses ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay ay naabutan silang tahimik na lahat. Kung kaya, nagtaka ang mag-asawa. Agad nilang tinanong ang mga anak kung ano ang nangyari at bakit napakatahimik nila. Tinanong din nila sila kung ano ba ang problema, pagkat nanibago talaga sila sa kanilang mga anak. Dahil tuwing dumarating sila ay agad na sumasalubong ang mga ito at nagmamano. At nang hanapin ng nanay nila ang bunso nilang kapatid, ay dito na tumulo ang luha ni Marie. Nagsimula na silang mag-iyakan at isinumbong na nawawala ang kanilang bunso. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Magkakasunod na tanong ang ipinukol nila sa magkakapatid. At sa pautal-utal na tinig ay ipinaliwanag at ikinuwento naman ni Marie kung ano ang nangyari. Mabilis na kinuha ng kanilang ama ang sibat at itak nito at bigla ring sumunod ang kanilang ina. Maghahating gabi na ay hindi pa rin dumarating ang kanilang mga magulang. Tulog na ang ibang mga kapatid ni Marie at tanging siya na lamang ang gising. Paulit-ulit niyang binabalikan ang nangyari, pero hindi niya talaga maunawaan kung paano yon naganap. Paulit-ulit ding sumisiksik sa kanyang isipan na walang ibang dapat nasisihin kundi siya. Kaya walang tigil siya sa kanyang kakaiyak. Kung kaya, hindi rin siya dalawin ng antok dahil sa kakaisip. Mabilis na lumipas ang mga oras. Madaling araw na nang dumating ang kanilang mga magulang. At napahagulgol si Marie dahil hindi niya nakita na kasama ng mga ito ang kanilang kapatid. Nawala na ng pag-asa si Marie. At kapwa tahimik ang kanyang mga magulang na naupo lamang sila at parehong hindi kumikibo. Baka sa kanilang mga mukha ang matinding kalungkutan. Ramdam na ramdam ni Marie ang sakit na dinaranas nila, bunga ng pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. Mula noon ay napansin na ni Marie na pareho ng malayo ang loob ng kanilang mga magulang sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na halos alilain na siya ng kanyang ina, na wala itong tigil sa kakautos sa kanya, na para bang sinasadya nito, at pasigaw pa kung siya ay utusan. Mula nang mangyari iyon ay lagi nang mainit ang dugo ng kanyang ina sa kanya. Lagi rin itong aburito at mainitin ang ulo, at ganon din ang kanyang ama. Minsan, nang magbenta ang kanilang mga magulang sa bayan ng mga pananim nilang gulay at prutas, ay marami silang biniling tinapay at mga pasalubong. Kaya pagdating nila ay nag-uuna na sinalubong ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga magulang. Kanya-kanya na silang kuha ng gusto nilang pasalubong. Binilhan din ng mga kapatid niya ng bagong damit na pambahay at tsinelas.
pero wala man lang binili para kay Marie. At hindi man lang siya tinawag ng mga ito para sumama sa kanila. Hinayaan lang siya ng mga ito na ituloy yung kanyang ginagawa. Yung damit ni Marie noon, kahit laban, ay mukha pa ring marumi dahil sa luma na at puno pa ng napakaraming dagta. At may mga punit na at tastas. Pero hindi naman manhid si Marie para hindi niya iyon maramdaman. Madalas nga ay iniluluha na lamang niya ito sa kanyang pagtulog sa gabi. Pakiramdam talaga ni Marie noong mga panahong iyon ay hindi na siya kabilang sa kanilang pamilya. Hindi na anak ang pagtuturing sa kanya ng mga magulang. Kahit nga yung ibang mga kapatid niya ay malayo na rin ang loob sa kanya maliban kay Paeng. Dahil nakikita ng iba niyang mga kapatid yung ginagawa sa kanya ng kanilang mga magulang. Pero tinanggap lang lahat iyon ni Marie. Naisip niyang iyon ang kabayaran sa kanyang kasalanan dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang kapatid. Dahil iyon sa kanyang kapabayaan. Pagkat wala siyang kwentang ate, wala siyang kwentang kapatid, at hindi talaga maaasahan. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Hanggang sa nawalan na siya ng respeto at tiwala, tinanggap na lang niya na maging ganun na lamang siya, isang alila at tau-tauan sa pamamahay nila. Isang araw, habang naghuhugas si Marie ng kanilang pinagkainan, ay pinakisuyuan niya ng isa nilang kapatid. Napunasang muli yung mesa pagkat napansin niyang mayroon pa yung mga mumo. Pero sa halip na sundin siya nito, ay papiloso po siya nitong sinagot. Muling inulit ni Marie ang kanyang pakiusa sa kapatid. Pero bigla itong nagalit at nagtaas ng boses. Sinabi din ito na dahil sa kapabayaan niya kung kaya nakuha namang kukulam na nakatira sa kagubatan ng kanilang kapatid at ginamit itong pampabata ng mangkukulam. Nagmamalaki pa nitong sinabi na alam niya kung ano ang totoo at hindi siya naniniwala na mabangis na hayop lang ang kumuha sa bunso nilang kapatid. At biglang natigilan si Marie dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanilang pangatlo. Naapektuhan talaga siya pagkat madalas din niyang mapanaginipan ang kanilang bunso mula nang ito ay mawala. At sa panaginip niya ay kitang-kita ni Marie kung paano ito kinuha at itinakas nung matandang mangkukulam. At nang marating na nito yung munti niyang tahanan, ay dito na nito isinagawa yung ritual. Ipinatong ng mangkukulam yung kanilang kapatid sa mesa at tinubaran ng damit. Pagkatapos ay biglang kumintab ang isang napakatulis at napakatalim na kutsilyo. Matapos iyon, ang sunod ng tagpo na nakikita niya ay dinidikdik na nung nakahubad na mangkukulam sa malaki niyang almires ang di niya matukoy na parte ng katawan ng kanyang bunsong kapatid. Pagkatapos noon ay itinaas na nito yung dalawa niyang kamay na kapwa may pahid ng dugo at umusal ito ng orasyon. At habang umuusal ay kanya nang ipinahid sa ubad na katawan yung kanyang dinikdik. Pero nagtaka din si Marie kung paano nagkaroon ng ganong isipan ang pangatlo nilang kapatid. Kaya naisip din niya na baka nananaginip din ito tungkol sa kanilang bunso. At nang marinig ng kanilang ina yung malakas na boses ng kanyang kapatid at yung pagpapalitan nila, ay bigla na itong lumapit sa kanila. Pero sa halip na mamagitan, ay kinampihan ang kanyang kapatid
at siya pang pinagsabihan. Kaya hindi na lang umimik si Marie at kanya na lang iyong iniluha. Isang buwan ang mabilis na lumipas nang biglang may dumating na isang napakalakas na bagyo at nadaanan ang kanilang probinsya. Sa tindi ng lakas nito ay marami talaga ang naapektuhan. Maraming pananim din ang mga nasira at hindi nakaligtas ang mga pananim ng pamilya nila Marie. Naubos ring lahat yung dumarami na sana nilang mga alagang hayop pagkat natangay ang mga ito sa pagguho ng lupa. Buti na nga lang at hindi nadamay ang mismo nilang bahay. Dahil doon, sa unang pagkakataon, ay nakaranas silang magikaos. Naranasan nilang sumala sa pagkain. Isang gabi ay narinig ni Marie ang kanilang mga magulang na nag-uusap at ikinagulat talaga niya ang mga narinig pagkat dadalhin daw siya ng kanyang ama sa bayan para pagtrabahuin bilang isang kasambahay at kukuha na raw ito ng pangunang bayad para may magamit sila sa pagsisimulang muli. At nagkasundo sila mag-asawa. Pero hindi lang pala si Marie ang kasalukuyang gising noong mga oras na iyon, kundi maging si Paeng. At ng mga madaling araw ay nagpa siya itong umalis ng kanilang bahay para pumunta sa kanilang lolo at lola para humingi ng tulong nang upang sa ganon ay hindi na pagtrabahuin si Marie at mamasukan sa iba. Pagkat ayaw talaga ni Paeng na mawalay sa kanila ang ate niya. Makaraan ng ilang minuto matapos na makaalis ni Paeng ay bigla ring nagising si Marie at nagtaka siya nang mapansin niyang wala si Paeng sa hinihigaan nito. Kaya kaagad niya itong hinanap. Dala ang isang pang-ilaw ay lumabas din siya ng bahay at nakita niya ang mga bagong bakas ng dinaanan nito. Sinundan iyon ni Marie at habang ginagawa niya iyon ay tinatawag niya ang pangalan ni Paeng at pinapabalik niya ito. Hanggang sa bigla na lang nawala ang mga bakas pagkat putol na rin ang daan at madamo na ang lahat ng kasunod. Kung kaya napatigil siya sa paglalakad. Nag-isip siya kung saan direksyon kaya dumaan ang kanyang kapatid na si Paeng. Inisip din niya kung saan kaya ito pupunta. Hanggang sa biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanilang lolo at lola. At nakita din niya yung dinaanan nito sa bakod na alambre. Kung kaya, iyon ang kanyang sinundan. Pagkat sigurado siya na doon dumaan ang kanyang kapatid. Ngunit nang sumuot na siya doon, pagtayo niya ay biglang naputol ang dalawang kahoy kung saan nakakabit yung nasabing alambre. At naputol din yung alambre sa parteng kinakalawang. Kaya hinila niya iyon at ipinulupot sa isang puno na sinadya niyang itinaas para hindi na siya mahirapan sa sunod na pagdaan niya kapag bumalik na siya. Tutal, ay wala naman na siyang aalalahaning hayop na maaaring makaalpas pagkat naubos na ang lahat ng alaga nila dahil sa bagyo. Pero matapos iyon, nangahakbang na sana siya ay bigla niyang narinig ang malakas na pagsigaw ni Paeng. Kung kaya, dali-dali niyang sinundan yung boses nito. At habang tumatagal, ay tila humihina iyon. Kung kaya, tumakbo na si Marie dahil nag-alala siya na baka hindi na niya ito maabutan. At laking gulat niya nang kanyang makita ang isang tao na nakasuot
ng mahabang damit na kulay itim at bitbit nito sa kanyang tagiliran ang kapatid niyang si Paeng na para bang ang gaan-gaan lamang nito para sa kanya. Dahan-dahan itong umarap kay Marie at nagtaka siya sa kanyang nakita pagkat hindi niya iyon inaasahan dahil ang ganda ng babae at mas bata pa ito sa kanilang ina. Pero nang mapadako ang kanyang tingin sa mga braso at kamay nito ay napansin niya ang kulubot at nang ibalik niya ang pagkakatitig sa mukha nito ay biglang nagbago ang kulay ng buhok. Mula sa pagiging itim na itim ay unti-unti na iyong namuti at nahayag na ng tuluyan ang tunay nitong anyo. Isa na pala itong matandang babae. At biglang kumislap ang namumula nitong mga mata at agad na sinamantala ang pagkakataon na yon upang sugurin si Marie. Iwinasiwas kaagad nito ang isang kamay at binalak na sugatan si Marie gamit ang matatalas nitong mga kuko. Mabilis namang nakaiwas si Marie at tumakbo. Inaabol siya nito na nakapagtataka dahil sa kabila ng pagiging matanda nito ay malakas pa at hindi rin papahuli sa pagtakbo. Pagkat halos 3 di pa lamang ang kanilang agwat, tinahak ni Marie ang daan pabalik sa kanila. Na habang tumatakbo ay humingi siya ng saklolo at tinatawag ang kanilang mga magulang. Nang malapit na siya sa alambre ay bagya siyang yumuko upang hindi siya sumabit. At bigla na lang narinig niya ang impit na tunog na para bang may nabilaukan. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Pagkat nang lumingon siya ay nakita niya si Paeng na nakahiga na sa lupa. Habang yung mangkukulam naman ay hawak-hawak ang kanyang leeg at pinipigilan ang pagsirit ng dugo. Bigla itong nanghina at nagpalipat-lipat na sumasandal sa mga puno hanggang sa bigla na lang itong natumba na wala ng buhay nang ito ay bumagsak sa lupa. Agad na pinuntahan ni Marie ang kapatid niyang si Paeng at kanya itong sinuri. Nakita niya na may malaki itong sugat sa braso, bunga ng pagkakakagat ng mangkukulam. Kwento ni Paeng, inakit siya ng mangkukulam na nagbalat kayo ito na isang magandang dalaga at hindi raw ito nakapagpigil na tila ba takam na takam, kung kaya kaagad daw siyang tinikman at kinagat nang magyakap na sila. Sinabi rin ni Paeng na buong pagmamalaki pa raw na nagkwento sa kanya yung mangkukulam na ito rin ang kumuha sa kanilang bunsong kapatid. Kinain niya ito habang yung ibang bahagi ng katawan ay ginamit sa kanyang orasyon para muling bumata. Pero kailangan pa raw nito ng 3 para manatili ng matagal ang kanyang kabataan. Sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin nagbago ang trato kay Marie ng kanyang mga magulang. Kaya makaraan lamang ang 1 linggo ay siya nang kusang umalis sa kanila at nangamuhan. Buwan-buwan siya nagpapadala sa kanila hanggang sa makapagtapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Kaya may edad na siya nang makapag-asawa. Akala nga raw niya ay tatanda na siyang dalaga. Ngayon ay payapa siyang namumuhay sa piling ng kanyang sariling pamilya sa 13 sa may Cavite. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po.
at hanggang sa muli.